Kone Kasihu Abhariwasta. Uy, grabe yun, no? Ganda, day 2, ganda, day 1 maganda. Eto, aga-aga naglilinis ng tae. Ay, tumalsik oh. Tae shot. Parang winalisting-ting talaga nang lumapit ako eh. Unang paggas natin around 400 pesos. Day 2 na ng North Loop natin. Magandang araw sa inyong lahat. Time check 8:20 AM. Ang natakbo natin kahapon ay 482, pero ngayon 483 kilometers na. Tara, kanain na natin to. Simulan na natin. Ang day 2 namin parang nasa 200 kilometers lang ang biyahe namin, tapos more on sightseeing. Kaya nag-jersey. Yung iba walang proper gear, huwag nyo na lang gayahin. Katulad ko, chill lang muna, t-shirt lang sa loob at saka jersey. Ganda tingnan, no? Para kaming isang grupo ng mga legit na kamote. Gamit na ulit natin yung DJI Mic 2 natin kasi sobrang swabe talaga ng audio nito kumpara dun sa wired. At saka papunta nga pala kami Pagudpod. Itong day 2. So from Tuguegarao to Pagudpod kami. Hindi pa kami nakakalayo, pero ramdam pa rin ng puwet ko yung pagod kasi napakapangit talaga ng upuan nito exercise. Hindi ko alam kung ilang beses ko na naulit yung sa vlog natin. Pero may nag-comment kasi na parang bibili ata siya ng exercise. Tinatanong niya ako okay ba ang OBR. So sir, kung nanonood ka man ulit dito, hindi ko talaga masasabing okay, lalo na yung para sa OBR kasi ilang beses na yan itinakwil ng aking wife T. Wife T kasi wifey na, milk tea pa. Yan, paborito namin, paborito nating lahat. Anyway, kung para sa OBR, wag, hindi, malayo talaga. Hindi ko alam kung paano ko i-explain. Sa mga gantong ride, talagang essential lang meron kayong intercom. Hindi naman kailangan cardo, pero kailangan yan. Hindi pwedeng hindi kasi malulungkot kayo. Buti nga umokay na tong cardo kasi naalala ko dati, kung matagal na kayo dito sa channel natin, may episode ako na nainis lang kami ni daddy sa sa cardo. Pero yun yung time na nagra-ride kami dalawa. Parang yung mga gantong distance, kahit na siguro yung nasa pinakaunahan namin, tapos may konti, dalawang kotse, ganda dito. Parang nadi-disconnect na kami tapos nagiging choppy. Pero simula nung puro group ride na kami, consistent naman siya na hindi na siya nadi-DC. Unless siyempre sobrang layo. Pero kumbaga nagkakarinigan na kami. Tapos mahalaga yung ganito, lalo na ako, gusto kong nasa likod. Nafi-filter na yung dadaanan namin. Alam ko na kung libre o hindi. Kaya bumabanat ako ng mga ganun yung kahit na medyo kamote counterflow, pero sinasabi nila na kaya. Naririnig ko pa rin sila kahit ngayon nagsasalita ako. Sobrang useful talaga ng kanto na yan. Sarap! Woo! Sobrang solid na ito. Biruin mo yung day 1 kahapon, hindi ko in-expect na gano'n yung view. Okay, ngayon ganito pa rin. Tapos yung panahon, time check almost 9 AM. Pero yung lamig, akala mo nasa Tagaytay morning ka Pagudpod, Apari. Sabi, papunta daw kaming Apari. Halatang wala akong clue sa mga pupuntahan namin Sumasama lang talaga ako. Pero kung sakaling mapadpad doon, grabe, sa kanta ko lang naririnig yun. Never ko akalain na pupunta ako sa mga ganito kalayo. So kung trip nyo ang XSR 900, kahit anong version man yan,
dito sa channel natin, dito nyo makikita kung kaya ba gawing parang adventure bike yung mga ganito. Dito tayo magkakaalaman. So far so good. Bomba, let's go. Sayang gas. Boom, sinibak tayo ng NMAX boy. Grabe oh. Solid. Grabe mga daan dito. Province life. Siguro kapag dumating yung panahon na kung kakayanin na mag-upgrade ng bike, parang mahirapan ako i-let go to. Alam mo yung mga quote lang dati na ang dami yung memories ng motor nyo o kung ano man, kotse nyo. Ngayon ganun na yung story ko eh. Totoo na eh. Parang ang dami nyo ng pinagsamahan, tapos North Loop pa. Kaya pala yung iba ayaw nilang binibenta yung ano. Tonto si Kuya, solid. Ano ba yun? So yun nga, parang yung iba ayaw nilang binibenta yung motor. Mas gusto nilang gumastos na lang ng extra tapos bumili ng pangalawa. Nung una hindi ko naiintindihan yun. Ito na naman tayo. Uy, may pa-river ang lolo mo. XSR adventure bike na to. Ako na nag-declare. Hindi na siya modern retro. Ano to? Abante Kalyan Gatar, hindi ko na nabasa. Basta nandun na tayo. Wow. Tumatalbog-talbog yung itlog ko na naman. Anyway, since nasa gitna na tayo ng vlog, may napansin ba kayo sa quality natin or sucks lang? Nagpalit kasi tayo ng resolution. Hindi pala tayo nagpalit ng resolution, FPS lang. Tingin ko hindi naman mahalata yun sa YouTube. Pero itong day 2, naka 4K 30 FPS lang tayo. Kasi gusto ko rin talaga siya subukan. Pero yung isang reason pa kasi talaga ay mauubusan tayo ng memory. So 28 kilometers, nasa pa rin na daw kami. Yun ang report ni Sir Ryan, ang aming Google Map. By the way, siya pala yung pinagtatanungan nyo kung saan dadaan. Pagkapa ako sa camera natin, hindi nakaklip yung isa. Buti hindi nalaglag, grabe. Ito na mga sirs, welcome to Apari. Apari. Grabe, di ko akalain na makakarating ako dito. Solid. Ice cream break. Oh, hello muna. May ice cream. Kanta lang to sa akin dati. Ngayon nandito na tayo. Bigyan lang tayo sticker, humingi sila ate. O, tapos hi na rin ha. Isa na lang eh. Thank you. Wala tayong sticker. Kalain na maibibigay at may hihingi sa biyahe natin. Sayang, meron pa akong mga 10 doon sa bahay. Iniwan ko sa kabilang bag. Grabe, solid. Okane kasi good Apari Wasta. Hindi ko akalain makakapunta ako dito. Kanta lang talaga to eh. Pwede ba dito? Kamote. Ay! Apari hanggang dulo. Ganyan lang yan dati. Sobrang solid. Nakakatuwa na makita yung mga ganong signage. Nakakain na kami ng mabilisan lang. Tapos ngayon papunta na kami ng Pagudpod. Mahaba-haba rin pala. Akala ko maikli lang. So nasa 200 kilometers bago tayo makarating doon. Distance check 619 kilometers. Bilis lang, lagpas 100 na agad nitong umaga. Pag full of energy pa, di talaga nararamdaman eh. So mukhang maganda-ganda yung mga daan dito. So tara, ride muna tayo, less commentary. Samahan nyo lang ako dito sa day 2 from Tagigaraw to Pagudpod. Let's go!
pa. Tumaas. Nabitin pa, di pa umabot naman. Solid. Clear ba tong kanan? Huwag kayo sa kanan na lane, tapos banking ka lang. Clear. Sa lubong kaliwa. We go. Nakalimutan ko pangalan. Nangangalay na yung kamay ko. So ang dami na rin namin pinagdaanan. Ang ganda pa rin ng daan kahit hanggang ngayong day 2. Suabe pa rin. May halo ng ganito na straight line lang, tapos meron din yung mga banking. Kaya sa atin ang kamay ko pahipahinga muna tayo. Ay, nagpagkasulit tayo. This time 750 pesos. Actually ang hirap pala i-track nito kapag hindi ililista. So sana madaanan natin lahat sa video. Pero parang pang-4 o pang-5 gas na natin. 750 petot ulit. Medyo ano yun, 0 to full tank kasi kanina nag-blink na yung 1 bar natin. So sakto. Merong Petron sa gilid. Ngayon naka 704 kilometers na tayo. Naghahanap lang kami ng milk tea shop or coffee shop kung saan kami pwede magpahinga saglit kasi halos alas 2 na ng hapon. Uy, dito na. Okay, so tambay muna kami dito. Balik tayo mamaya. Kapag ride na, pahinga lang muna kami. Okay, so tapos na kami mag water break. Nagkape, juice, lahat-lahat na dito sa KM629. Hindi nyo siya masyadong mapapansin pero recommended ko to kasi ang sarap nung sa bakon yelo nila. As in, ang daming halo. Hindi yung puro yelo, gatas, tapos saba. Hindi ganon. Tapos may pa ice cream pa siya. So okay dito, tumambay, pahinga kayo saglit katulad ng ginawa namin. Yun nga lang, wala siyang aircon. Pero okay yung niya, coffee, juice at saka yung mga konyelo. So ngayon, ride out na ulit kami. Around 50 kilometers na lang daw. So mabilis na lang to. Sa mga kakabili pa lang ng motor or doon sa may mga motor na pero nagdadalawang isip kung gagawin nyo to dahil malayo. Coming from someone na hindi ganun kalakas mag-ride, gawin nyo to. Yun lang yung masasabi ko. Gawin nyo habang kaya pa. Kasi next time kapag medyo lantutay na kayo, matanda na konti, sumahin na hindi nyo na kaya, wala na kayong no choice. Ngayon na kaya pa ng katawan nyo, gawin nyo na. Ang ganda nito. Nasa Mindoro level siya for me. Welcome to Claveria. Again, hindi ko alam kung nasa na tayo, pero basta umabot tayo dito. Tubig na, ayos. So actually ito rin yung mga advantage kapag yung bibili ka ng big bike. Alam ko depende naman lagi yan sa budget ng mga bibili. Pero ito, lagi kong sinasabi to kahit sa kotse actually, na kung kaya mo ipilit yung budget para makakuha ng mas magandang kotse or bike na ganitong motor, ipilit mo. Kasi mas mahirap yung, ako lang for me, parang mas mahirap na mag-upgrade ka bandang huli or magpapalit ka, malulungkot ka lang. Kumbaga magbabuy and sell ka pa. For me kasi kapag bumili ka, parang yun na yun So ngayon, since ganun yung ginawa ko sa XSR, pinilit konti, parang ang daming features na na-enjoy ko. Katulad yan, cruise control. Tapos meron din ako mga auto blip, quick shifter.
Kumbaga hindi outdated yung binili kong bike. Kaya sobrang solid, sobrang saya ko dito sa bike na to. Habol na tayo konti, naiiwan na. Wala bang surprise? Putik pababa, wala naman. Target fixate na naman yung mata ko doon sa motor, sa tricycle pala. Okay, pwede na to. Pahinga ulit. Parang bilis. Ano lang tayo, yan, 100 sa cruise control, cruising sa 100, solid na yan. Pwede na tayo mag wala nang no hands. Kailangan ko talaga mapahinga tong kanang kamay ko, nangangalay agad. Buti hindi ganun kasama yung view nitong ano, no, tank bag. Nung una yan yung inaalala ko eh. Kasi syempre gusto ko yung kulay ng blue sa motor nakita. Uy, grabe naman. Ano to, marilaki. Sharp mataas. Hindi ko naririnig yung call nila, hindi ako ready. So tara, ride muna tayo. Kailangan ko mag-focus. Nakawala ako. Mamaya ma-overshoot ko, may sumalubong sa atin. Ayaw ko naman na maging last episode na natin to. Meron pa tayong 2 days para sa loop. Parang pataas tayo, no? Uy, grabe yun, no? Nakakagulat yung mga view. Buti naka-on yung ano, camera. Sobrang solid. Ganda ng view. Mag-drone muna sila, tapos mag-picture na rin. Grabe, grabe yung landscape. Grabe, ganda talaga. Tapos na kami mag-pictorial. Sana magaganda yung shots. Mukha naman maganda, itsura pa lang, background pa lang, alam na eh.
maulan sa amin sa bundok na to. Hindi ko lang alam kung papalapit kami dyan. Pero paganda na ng paganda ulit yung daan. Tapos may windmill na doon. Alam ko hindi nyo pakita dahil sa fish eye view. Pero meron na. Tsaka lumalamig na. Mamaya papatak na mga ulan na ito. Uy, ang ganda. Sa Gedli. Di ko alam kung titingin ako dito sa mga pwedeng may landslide o dito sa view sa kanan. Yung ganda eh. Di kabok. Ito pala yung nakikita akong mga view. Grabe. Okay, so nandito na kami sa Patapat Bridge. Hindi ko alam na ito pala yung hinahanap ko. Actually, ito yung na-imagine ko nung pumunta kami ng Mindoro. Sobrang ganda ng view. Yun, no? Grabe, sobrang solid. Tapos ang sarap mag-picture sa ganito. Yung may paliko-liko, kita mo yung bundok, dagat, tsaka yung daan. Sobrang solid. Tapos mga 15 kilometers na lang ata, nandun na rin naman kami sa hotel. So, ganda. Day 2, ganda. Day 1, maganda. Oh, may pa-drone pa, si lolo mo. Kunan mo ako, kunan kita. Tapos since magagabi na at saka mahaba-haba na rin naman yung binahe natin, lobat na rin yung microphone, lobat na rin kami. So mag-outro na rin tayo. Sa mga nanood, salamat sa inyo. Antayin yung day 3 and day 4. Hindi pa tayo tapos dito sa North Loop. Ride safe everyone. Peace!